Pilipino. Para sa Pilipino. Second hour, ating pakikipag-ugnayan sa mga matatalino. Ugnayan, pakinggan. Yan ang ating paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Public service. Dito lamang yan sa ating palatuntunan mga kapitbahay. Saturday Live. Second hour, ang ating views in the news sa ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. agapay po ang inyong paglingkod 24 oras araw-araw. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, maraming makapahayag na binitawan si Sara Duterte nitong nakalipas na ilang mga linggo. Napakarami. Lahat ay mga propaganda lines para kay Sara Duterte. Ano nga ba yung mga sinabi niya? Kasakiman ng mga ilang mga matataas na opisyal. Yun ay pinatutungkol niya sa iba. Binabatikos niya ang kasakiman ng ilan sa mga matataas na opisyal. Meron siyang pagkakaroon ng plano ng mahusay na implementasyon sa mga proyekto ng gobyerno. Tapang, malasakit, para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa, nasa sa kanya. Sabagat there is no question sa kanyang mga kataga. There is no question about my readiness, ang pagiging handa ko. Lahat ng mga ito, mga kababayan, ay parang boomerang ito eh. Alala ninyo kung marunong kayo maglaro ng boomerang. Pag tinapon ninyo yung boomerang, kahit saan ninyong direksyon itapon, babalik at babalik sa iyo riyan eh. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, Sara Duterte. Her powers, the hypocrisy, the greed, and the lies. No moral authority even to speak or to think about leadership. Yan si Sara Duterte. Bakit natin binigyan ng ganyang mga kataga ng titulo ang ating second hour ng ating palatuntunan? Base na rin doon sa mga sinabi niya, propaganda lines, iisa-isahin natin. Sabi niya ang unang-una, ang kasakiman ng mga iilang matataas na opisyal I vow to fight. Sara Duterte yan, ha? Hindi siya kasama roon sa kasakiman. Hindi rin siya kasama doon sa iilang mataas na opisyal that she vows to fight against. Sara Duterte. Well, nais ko lamang liwanagin ang bawat punto para sa ikauunawa ng ating mga pepe, mga bulag, mga bini na hanggang ngayon ay nananatili sa kanilang pagkakasadlak. Tingnan natin maigi mga kababayan, sabi niya kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal, hindi siya kasama. Ito po ay, kumbaga, ito pagmamalinis sa wikang Pilipino. Tandaan ninyo, the Duterte administration, even under her father, Rodrigo Duterte, napakaraming mga aligasyon dito ng mga human rights abuses, mga patronage politics. Natatandaan ninyo yung mga kaalala niya, puro inchik yun ha. Michael Yang, Dennis Uy, Sandamakmak pa. Mga nasa pwesto yan ha. That is patronage politics. Even now, sa panahon ni Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid, meron ba siya mga nababanggit dyan na mga salaula na kakampi niya o kasama niya o kaya binubusbusan niya? Wala.
ang ating saligang batas, it mandates transparency and accountability sa lahat ng mga public officials. Meron ba kayong naririnig galing kay Sara Duterte na malinis na mga records? Hindi tayo pumupuna sa isang individual na para lamang siraan ito. Ang ating mga pinagkakaloob dito, mga impormasyon ay base sa mga pananaliksik. Maliwanag na even in any articles na basahin ninyo, i-research ninyo. Ang daigdig natin napakalinggit na lamang eh. Gusto nyong malaman ang pagkatao ng isang public official, all you have to do is open up your laptop o kaya yung desktop. Nandoon na lahat. Etong mga rhetorics nito ni Sara Duterte is a smoke screen kung sino talaga siya. Naalala ko tuloy many times in the past, binabanggit natin itong doktrina ng mga pusakal na mga miyembro ng Chinese Communist Party. Sa haba na ng panahon, paka-alamin ninyo, naandyan si paring Gani Oro. Kahit nung ako'y naandyan sa DCXL sa Maynila, ang pananaliksik natin dito sa operasyon ng Chinese Communist Party sa Pilipinas ay alam na alam ng aking mga kasama. At sa loob ng 61 taon natin sa broadcast, kaagapay ako sa pananaliksik ng mga gawain ng China. And Sara Duterte is a loyal, dedicated Chinese Communist Party follower. Mga teachings nito in particular, yung kanilang doktrina, say something opposite of what you must do. Maging mga professor sa sa Beijing University, yun ang lektura niya sa kanyang mga tauhan eh. Professor. 5 years, 6 years ago. Magsalita kayo ng mga bagay, say something that is exactly opposite of what you must do. That is propaganda. Si Sara Duterte ay hindi lingid sa ganitong uri ng paggawa. Latest example na lamang. Anong sabi ni Sara Duterte? Kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal. Meaning sa performance ng kanilang trabaho. Noong isang araw, nalantad sa media ang mga overpriced purchases nung panahon na si Sara Duterte ay nandyan sa Office of the Vice President at saka Department of Education. Example na lamang ito. Kasakiman ni Sara Duterte. Ito latest ito hindi ito gawa-gawa natin. Tingnan ninyo itong listahan na ito. Listahan ito ng lahat ng mga bagay, hindi lahat kundi ilan sa mga bagay na binusisi ng Commission on Audit. Mga pagbili, mga kung ano-anong mga bagay na binili ng tanggapan ni Sara Duterte. Ang ilan dito sa nakatawag ng pansin natin, Office of the Vice President. Sandali kunin ko muna itong, marami itong pahina kasi. Kunin ko muna itong report ng COA. Sa baka dito ay official. Alright. COA report versus market value. Ang ilan sa mga items na binili ng panahon ni Sara Duterte sa tanggapan mismo ng Vice President. Huwag na muna sa DepEd. Bumili siya ng mga surveillance cameras. Bawat isang camera ay binili ng kanyang tanggapan sa halagang 212,000 pesos. Malaki yan! 212,000 pesos isang camera. Samantalang sa market value nito, COA report ito market value o kaya yung mismong market price, the most na mabibili ninyo itong camera na ito na binili ng opisina ng Vice Presidente, 20,000 pesos.
binili ng opisina ni Duterte 212,000. Gaano kalaki? 1,000%? 2,000% na jack up? Ang basic nito, which I would probably say, siguro basic lang ang binili ng tanggapan ng Vice Presidente. Basic nito, the most is 5,000 pesos ang bawat isa. 212,000 ang binili bawat isa na halaga ng camera na ito. Another one, MacBook o kaya laptop. Bumili, sabi ng COA, ang opisina ni Duterte, 120,000 bawat unit ng laptop. 120,000 pesos. Market. Ito'y pananaliksik ng COA. Hindi ito akin. The most na mabibili ninyo sa klase, kalidad ng laptop na ito ay 80,000. 120, 80,000? 40,000 ang jack up sa bawat unit. Ilan ang binili nito? Ikwentada na lamang ninyo. And then air conditioning unit. Bawat isang aircon unit, binili ng tanggapan ni Sara Duterte. Ayon sa COA, 73,000 pesos bawat isa. Market price. The most pinakang magaling ng kalidad, 60,000. Magkano ang diferensya? 13,000 mga bawat unit. And then, walang record kung gaano kadami ang binili ng opisina ng Vice Presidente ng mga, kung tawagin ay mga welfare goods, mga food packs. Ilang libong food packs ang binili ng opisina ng Vice Presidente na walang ka-record kahit na isa. Ilan lamang yan sa mga records na galing sa COA na nais kong dagdagan. Ito ay sa pananaliksik din natin. Nais kong dagdagan mga kapitbahay. Motor vehicle. Well, dito hindi masyado nakapagpataas ng presyo. Motor vehicle. Bawat isang unit, binili nila ng 1,300,000 plus. 1,300,000 plus ang bawat isang behikulo. Sa ginawa natin pananaliksik yung mga behikulo na itong binili ng opisina ng Vice Presidente, lahat ay gawa sa China. China vehicles. Magkakaano ang presyo ng gawa sa China na mga behikulo? Well, gawa sa China na mga behikulo, the most that you can buy, 1.2 million. The most that you can buy is 1.2 million. China-made. Ngayon, if it is a government-to-government, ang presyo nito ay baka umabot lamang ng 900,000 bawat behikulo. 900,000 ang presyo ng opisina ni Vice Presidente, 1.3 million sa mga sasakyan. Now, dito tayo sa mga generators. Electric generators. Magkakaano binili ng opisina ng Vice Presidente ang bawat unit ng 7 kilowatt to 10 kilowatt generators? 332,000. 332,000 bawat unit. Market price, pinakamababa nito ay mabibili ninyo, siguro ito ang binili, 75,000 pesos lamang. Ang isang generator, 7 kilowatt or 10 kilowatt power. The most na mabibili ninyo made in America, 150,000. Made in America. Magkaano binili ng opisina ni Sara Duterte? 332,000 bawat isang unit. Sound system. Eksperto ako rito. Sound system.
Magkano binili ng opisina ng Vice Presidente ang iba't ibang units nila ng sound system? Standard lang. Standard, hindi ito yung mga high quality. Magkaano binayaran ng tanggapan ng Vice Presidente yung sound system? 285,000 bawat unit. May mikropono, may speaker, may control. 285,000 ang bawat system, bawat unit. Magkaano lang ito sa merkado? The most that you can take, karamihan dito made in China, 120,000. 120,000. 100% more jack up price. Sound system lamang. 285 as against market 120,000. Television. Nako, pati ba naman ito dayain pa. Television. 60,000 bawat TV ang bili. 60,000. Ilan daang units ang binili na television ng opisina ng Vice Presidente? The most na mabibili ninyo sa ganitong 55-inch TV 4K, 55-inch TV 4K, the most na mabibili ninyo 40,000 lamang. Television lang yan, 40,000. Samantalang binili ng opisina ng inyong Vice Presidente 60,000. Merong tubo na 20,000 bawat unit. Tapos ito mga gamit ito sa opisina. Cabinet. Yung movable cabinet. Hindi fixture, kundi furniture lang ito. Movable cabinet. Magkaano nabili ang isang cabinet? 83,000 bawat cabinet. Magkaano lang ang presyo nito sa furniture shop or furniture store? 15,000. Tapos magsasabi ka na anong sabi mo? Kasakiman ng ilang mataas na opisyal ang kanyang sasagupain. I will fight against kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal. Anong masasabi mo rito sa mga presyo na ito? Latest ito, ngayon lamang itong linggo. At saka ito may bago na rin sila. Anong tawag nila rito? Biometric Facial Recognition Device. Parang detective Para kang nasa FBI Biometric Facial Recognition Device. Sa merkado, kahit saan ka pumunta, baka sa Lazada pa, mas mura pa Baka sa Lazada, mga 35,000 lang ito The most na pwedeng ipresyo rito sa mga units na ito, the same quality ng binili ng Office of the Vice President, 85,000. 85,000. Magkano binili yung bawat isang biometric facial recognition device? 250,000. 250,000 as against 85, the most na pwede mong ipresyo dito sa naturang device na ito. Sino ngayon, Miss Sara Duterte, ang sakim na mataas na opisyal ng pamahalaan na sabi mo, I swear, hindi niya sinabing I swear to God kasi baga bigyan siyang kidnatan I swear to fight against kasakiman ng mga opisyal ng ating gobyerno. Sampal sa mukha. Boomerang. Number 2, sabi ni Sara Duterte, pagkakaroon ng plano at mahusay na implementasyon ng proyekto. Yun kapag siya ang namamahala sa gobyerno. Pagkakaroon ng magandang plano at mahusay na implementasyon ng proyekto.
tingnan na lamang ninyo mga kaso na nakasampal sa kanya. Huwag na tayong sa ampang sulok pumunta. Harapin na lamang natin itong mga dokumento na naandyan sa impeachment complaint laban sa kanya. Ngayon pagkatapos sasabihin niya, pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, baka totoo nga. Baka totoo nga, pare kong pare kong ganay, baka totoo eh. Kasi kung hindi niya makukuha ang mga pangalang Piatos, Mary Grace, Kukoy Villamin, hindi niyo maisip ito kung hindi niya pinagplanuhan. Kaya lamang yung plano niya ay baluktot. Pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto. Remember the impeachment case of Sara Duterte, ladies and gentlemen. Ito pong impeachment na ito ay hindi lamang daan para sana maliwanagan kung totoo ba ang mga isinasampal sa kanyang mga kaso o mga gawa-gawa lamang. Malaki ang pagdududa ng taong bayan sapagat siya mismo ang humaharang na ituloy ang pagdinig sa impeachment case laban sa kanya. At sa tulong ng kanyang mga alipores, Jesse Escudero, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Marcoleta, Robin Padilla, Christopher Bungo. Ang lahat ng ito ay dumedefensa na huwag ituloy ang pagdinig sa kaso ng impeachment, which is supposed to be the doorway upang malaman tama ba o mali ang mga akusasyon laban sa kanya. Ano ang mga akusasyon na ito? Pagkakaroon ng plano at mahusay na implementasyon ng proyekto. Eto na. Isa-isahin natin mismo itong mga dokumento ng impeachment. 4 na kategorya, 4 na issues. Number 1, culpable violation of the Constitution, graft and corruption. Hindi ito suntok sa buwan, suntok ito sa mukha ni Sara Duterte. Failure to account for 125 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President. 150 million and another 500 million confidential intelligence fund, Office of the Vice President, Department of Education. Total 612 million pesos. And then a squandering of 2.7 billion, billion as in boy, sa kanyang mga secret funds, samantalang siya ay alkalde ng Davao City. 2.7 billion unaccounted for. We have attempt to request a total of 650 million para sa isang secret fund para sa kanyang opisina daw noong 2024. Para saan ang pera na ito? 650 million na nais niyang dukutin para sa kanyang tanggapan. Unexplained. 12 billion disallowances, suspensions, charges sa DepEd na isinampal sa kanya. 7 billion unliquidated cash advances sa DepEd isinampal kay Duterte. Mga COA records yan. Yun ay mga nakatala diyan sa impeachment labang kay Sara Duterte. Tapos sasabihin mo na pagkakaroon ng plano at mahusay na implementasyon ng proyekto ng gobyerno. Second case sa impeachment, bribery, panunuhol. Natatandaan ninyo? 111 million funds, ill-gotten wealth, Sara Duterte. Involvement in bribery sa magitan ng unexplained receipts of hundreds of millions of funds.
Ito'y galing sa mga drug personalities na dokumentado sa impeachment case laban sa kanya. Failure to reflect the questionable bank deposits. Saan galing ang mga pera na ito? In billions. Itanong ninyo kay Antonio Trillanes ang detalye at nandiyan sa kanya. And then hindi lamang yan, simpleng practice ng law, ng pagiging abogado. Simple. Gumagawa siya ng mga legal na mga trabaho, pero ang question ay hindi siya professionally licensed lawyer, gawa ng hindi siya nagsumiti ng application sa kanyang law office. Simple. Simple yan, ha? Pero pagkakaroon ng plano at mahusay na implementasyon ng proyekto, wala. Boomerang ito sa kanya. Ano pa ang mga laman ng impeachment na ito, mga kababayan? Nandiyan yung extrajudicial killing. Sangkot siya sa record ng ICC, International Criminal Court, na si Sara Duterte bilang alkalde ng Davao, sangkot. At bilang anak ni Rodrigo Duterte, sangkot sa extrajudicial killing. Record dyan na nandiyan sa impeachment. At hindi lamang yan, ito ang matindi. Kahapon lamang binanggit niya ang pasasalamat sa Chinese Communist Party. Sabagat sabi niya ang tulay na pinasinayaan ni Marcos ay gawa ng kanyang tatay. Pero yung mga atrocities ng China sa West Philippine Sea, including the latest report ng ating Philippine Coast Guard, Tariela, daan-daan na mga sasakyan ng China sa loob natin ng West Philippine Sea. May narinig ba kayo na kondemnasyon, pagbatikos, o even pagpunaman lang ni Sara Duterte sa ganitong agresyon ng China sa ating mga kababayan, especially sa ating mga mangingisda? Napakarami pang krimen na hindi natin pagdadalawang isipan na banggitin sa ilalim ng kanyang pangalan, accomplishments of the Vice President. Naalala ninyo yung pananampal niya sa isang piskal diyan sa Davao? Hindi niya lamang nakursunadahan yung ginawa. Natatandaan ninyo yung paggurgur ko yan. Yaan ang personalidad ni Sara Duterte. Natatandaan ninyo yung designated survivor? Naalala ninyo yung nation address, State of the Nation address ni Marcos? Wala si Sara, hindi itong last year, kundi 2 years ago. State of the Nation. Sabi ni Sara, hindi ako mag-a-attend. Sabagat baka may magpasabog ng bomba riyan, I will designate myself as designated survivor. A political term na ang hahalili sa kung sino mang mapatay na presidente, siya. Yan si Sara Duterte. Mga krimen na hindi natin alam. Pero nakatala sa impeachment na hinahadlangan mismo ni Sara Duterte at ang kanyang mga alipores, sabagat ito ay maglalantad kung sino talaga siya. And of course, not to mention, yung mga intelligence fund nung siya'y alkalde ng Davao City. Natatandaan ninyo, 2016, alkalde siya ng Davao City. Magkaano yung kanyang confidential fund na unliquidated, walang mga records kung paano ginastos? 144 million. Noong 2017, 294 million. 2018, 420 million. 2019, 2020, 2021, and 2022. 460 million ang bawat taon. Saan napunta ito mga pera na ito?
Saan ginastos sa mga pera na ito? Pagkatapos ipagyayabang na, anong sabi niya nga? Magkakaroon ng plano at mahusay na implementasyon sa proyekto. Saan napunta ang mga pera na ito? Pag pera ang pinag-uusapan, para siyang gripo ng nawasa. Walang kontrol. Iwanang nakabukas yung gripo, tira lang ng tira. The greed of government official. Meron siyang 335 security guards na minamantine ngayon, kasalukuyan. 335. Originally, 450. Noong binawasan ng budget, ginawa niyang 335. Ngayon, kasalukuyan. Ang kalahati nito nandoon sa The Hague. Ngayong mga araw na ito, nung nandoon siya sa Hague. Gastos yan ni Juan de la Cruz. Para siyang nagtumatabo ng pera. Walang habas na gastos anyway. Hindi naman kanya yun eh. Hindi kanya ang pera eh. Sa inyo, ng mga Pilipinong naandyan sa Pinas, ang pera na yan. 335 close-in security guards. Nakita ninyo yung mga video pagpasok niya ng opisina? Nakakordon siya. Para bang superhero siya eh. Nakakordon, nakakawing-kawing pa, braso sa braso. Yung mga security guards niya. Sa magkabilang panig, dadaan siya sa gitna. Sara Duterte, 335 security guard. Total employees ng Office of the Vice President, 780. More than kalahati ng empleyado na mga security guards. Office of the Vice President. And then, lately, itong anong tawag niyan? Magnegosyo taday. Bisaya, magnegosyo taday. Merong 138 beneficiaries, sabi ng COA, dito sa magnegosyo taday. Pero, walang records. Sino itong 138 na ito? Walang assessment, walang feasibility check, walang pangalan. Sabi ng DTI, sabi ng COA, sabi ng PDIC. 138 beneficiaries, mga ghosts, names, wala. Ano pa yung sinabi niya? Tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Tapang at malasakit. Galing talaga. Alam mo talagang pinag-aralan niya ng husto ang mga turo ng China Chinese Communist Party You say something completely opposite of what you must do. Must do. Tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas. Sweet words. Ang tamis na mga kataga. Well, ang isang taong doble kara ay hindi mag-aatubiling magsalita ng mga ganyan. Sabi ko na nga, take the issue of West Philippine Sea. West Philippine Sea na lamang. Kasi ang tinutukoy niya, malasakit, magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran. West Philippine Sea na lamang. Unahin natin. Ang China ay pursigido na wasakin ang Pilipinas. Walang kaduda-duda riyan. Nais ng China na wasakin ang Pilipinas to the extent na nais ng China ang kubkubin ng Pilipinas. Open arms, sinabi ng kanyang ama, Rodrigo Duterte, di gawin na lang ninyo kami na province of China. Di ba? Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Yan ang kanyang tatay. At yan ang kanyang sinusunod, province of China. The fact na ang China ang numero unong nagbabadyan ng panganib sa bawat Pilipino. Sabi ko na nga kanina, ngayon lamang, kaninang report natin,
ng Coast Guard, daan-daan na mga militia boats sa iba't ibang mga atoll sa loob ng ating exclusive economic zone. Naandyan ang PLAN, ang People's Liberation Army Navy. Naandyan ang Coast Guard. May mga boya silang pinalulutang sa bukana ng Scarborough. Lahat ng mga ito ay mga pag-uudyok ng pagmamaliit ng China sa Pilipinas. And yet, ni isang salita, wala kang marinig dito kay Sara Duterte. Yung ba ang tapang at malasakit para sa kapayapaan ng bansa? At hindi lamang yan, alam mo, pag ikaw ay sumalungat sa kanya, ito'y kamay na bakal. Pag sumalungat ka sa kanya, aabutan mo ang mga masasakit na mga kataga. Hindi lamang masasakit na mga kataga, kundi mga pagbabanta. Pakinggan ninyo itong mismong kanyang tinig ito. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents to find out the identity of this assassin, and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. Sana yung mga katagang kanyan dapat ay sinusundan ng aksyon. Tapang, malasakit na magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Alam mo itong mga salitang ganito kapag ikaw ay isang tao na dinudyos ang iyong sarili. This is how I see Sara Duterte. Anong tawag niyan sa English? Narcissism. Yung sobrang interest mo sa sarili. Admirasyon mo sa sarili. Sa sariling-sarili. Ang paghanga mo sa mga ginagawa mo, mapanganib itong leader ng bansa. Sabagat anybody na sasalungat sa kanya sabagat grabe ang paniwala niya, narsisismo, paniwala niya sa sarili, ang bawat sumalungat sa kanya ay kalaban niya. Nakita ninyo yung humingi siya ng pera. Ala akong pera, kailangan ko 125 million. Bongbong! Si Bongbong naman. Ito, 125 million. Asa na yung 125 million? Walang record. Ginastos in 11 days. Saan ginastos? Hindi natin alam. May record? Wala tayong record yan. Saan galing 125? Galing sa pananakot niya sa tanggapan ng presidente. Na walang pasubali naman binigay ni Marcos, 125. On the record ng COA, ginastos in 11 days. Sara Duterte. Pagkatapos yung sabi niya, nung isang araw lang ito, sabi niya sa interview, there is no question about my readiness. Walang question sa aking pagiging handa na mamuno sa bansang Pilipinas. Ewan ko kung may mga bulag, mga pepe at mga bingi pa rin tayo riyan sa paligid na magtitiwala. Ulitin natin yung mga isa-isang mga pinag-usapan natin ngayon. The answers sa mga pinag-usapan natin ngayon must determine the basis for every Filipino's decision para sa hinaharap ng bansa. Doon na lamang natin ibase sa impeachment case na hanggang ngayon nakabimbin. At sa pagkontra ni Chis Escudero,
hanggang ngayon nakabimbin. Di natin alam kung ano ang magiging resulta. Sabi ko na nga, 4 na mga punto ang nandoon. Balik tanawin natin itong mga pinag-usapan natin. Accountability and use of funds. Yaan ay confidential funds. Naandyan ang transparency. Naandyan ang budget management. Naandyan ang unexplained wealth. Pasado o bigo si Sara Duterte rito? Resounding fail ang grade ko rito. Performance sa Education Secretary Office. Addressing Education Crisis. Ito naman ninyo yung report ngayon ng bagong sekretaryo ng Edukasyon. Ilang libong mga classrooms ang nasa programa fully funded. Ilan daan lamang ang naitayo. Sa panahon ni Sara Duterte, wala ni isa. Ano ang itinuro ng DepEd nung araw sa panahon ni Sara Duterte? Kung paano ang tamang pagsipilyo. Education crisis, policy and vision, teacher welfare. Sigaw ng mga teachers doon pinabayaan ang husto ni Sara Duterte ang welfare, ang kinabukasan ng mga guro na ito. Feeding program para sa mga eskwela, wala tayo nabalitaan. Total grade ni Sara Duterte, performance as Education Secretary, failed. Leadership and conduct. Alala ninyo yung mga sinabi niya na ginastusan niya yung youth training program ng Armed Forces of the Philippines? Sabi ng mga general, hindi. Ni isang kusing walang kinontribute diyan ang DepEd o kaya ang Office of the Vice President. Public trust and integrity. Of course, isama na natin dyan ang political dynasty. Diyan siya malakas. Political dynasty. But the accountability and the responsibility, failure. Engagement with the oversight, failure. Yan ang grado ni Sara Duterte sa leadership and conduct. Ang problema natin dito kay Sara ay very simple. Ang problema natin sa kanya, ang tingin niya sa sarili, siya ang superhero. Narsisismo. Ang tingin niya sa sarili, siya ang masusunod anuman ang bagay na pag-usapan. Siya ang amo. Walang iba. Walang babali sa kanya. Now, to conclude our views in the news today, nais kong iparinig sa inyo mga kababayan ng ilang mga voice clips. Kayo na ang magtimbang-timbang. Kayo na ang bahala. Sa 4,500 na mga resibo o tinatawag ding documentary evidence of payment yung isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa Commission on Audit o COA kaugnay ng paggastos ng ilang daang milyong pisong halaga ng confidential funds ng 2 ahensya. Ito yung mga sinisilip ng mga kongresista na miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggastos sa kontrobersyal na pondo. Bukod sa pangalang Mary Grace Piatos na pinaghihinalaan ng mga kongresista na fictitious o gawa-gawa lamang na signatory sa resibo kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP noong December 2022, may napuna pang questionable umanong resibo ang isa sa mga miyembro ng House panel. Para kay Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader, hindi katanggap-tanggap na magkapareho ang pangalan sa magkaibang resibo para sa confidential funds ng OVP at ng DepEd. Parehong Kokoy Villamin ang pangalan ng tumanggap ng confidential funds, pero magkaiba ang pirma. Is it just a coincidence that the same two offices, heading by the same person, submitting to you the same acknowledgement receipts, can encounter two persons? How unlikely would that be? Two persons with the same name, bearing the same spelling, same last name, with the same first name. Posible po ba yan?
Medyo likely less possible. Yeah, I think it's highly unlikely, Mr. Chair, na kung titingnan niyo po ba yan, Ms. Camora, yung sulat po ba dyan pagkapareho? Hindi po. Nasilip din ng disbursement o paglalabas ng confidential funds ng Special Disbursing Officer o SDO ng Department of Education na si Edward Fajarda noong taong 2023. Ayon kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, nakapagtataka na sa loob ng isang araw, magkakaiba ang lokasyon ng disbursements. That had the most disbursements, which is March 15, 2023. SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. Ito, maaring ibinulsa o maaring kung saan na napunta. Common sense. Common sense. Mga resibo, mga pangalan, etc., etc., hindi matugay-gaya kung saan ang galing, sino ito, ano ito, saan ito. 406 of 677 receipts. Sabi ng Commission on Audit, bogus ang mga ito. Sa kumpirmasyon ng PSA, 405 sa 677 ng mga pangalan sa resibo kung saan ginamit ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ang walang records sa kanilang database. Ito ang inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd. Tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito sinasabi na out of 677 individuals, 405 o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Bukod dito, ilan pang umano'y irregularidad sa mga resibo ng confidential funds ang nasilip ng House panel. Kabilang na ang mga resibong may recipient na Alice Crescencio, isang pangalang may magkakaibang pirma at nilagdaan umano sa iba't ibang lokasyon. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were 3 different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Miss Alice, apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Pinirman niya, nung inuna, nasa Pasay City siya. Pangalawa, pumirma siya, nasa Iligan City, sa Mindanao. At doon po sa ang aking probinsya, sa Lanao del Sur. Pumirma din ho siya doon. Baka nandun din siya according to the acknowledgement receipt. Gayun din ang mga resibong may recipients na ang pangalan ay Sally at Sheila. Magkaibang pangalan pero tila iisa ang pirma. These are 2 different persons, Mr. Chair, from 2 different addresses. However, they have the exact same signature with exact same strokes. At baka isang tintang ballpen ang ginamit, Mr. Chair. Sinilip din ng resibong ang recipient ay isang Milky Sequoia. The 2 acknowledgement receipts, both in the name of Milky Sequoia, both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different signatures. Nasa 2,000 recipients naman ang confidential funds ng OVP ang hinihintay pa ang resulta ng PSA verification. At hindi lamang yan. Gusto pa ninyong malaman more fake names? Sa ilan ni Sara fictitious Duterte? names have surfaced as recipients of Vice President Sara Duterte's confidential funds. House Deputy Majority Leader Paolo Ortega revealed documents listing supposed beneficiaries, including a certain Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho, a name Ortega suspects was copied from a cell phone brand. The lawmaker pointed out these names resemble another alleged recipient, Mary Grace Piatos, as none of them have official records of birth, death, or marriage. Lawmakers, including Batangas Representative Jervil Ruistros, suspect these dubious names were fabricated to justify the disbursement of Duterte's confidential funds. Based on PSA's verification, OVP fund, out of 1,992 names of recipients,
around 670 lang yung may possibility for matching with the PSA records, no? So, it only shows that around 1,300, the highest possibility is fictitious names. It only shows that there is a clear case of falsification of document, no? Making it appear that somebody received a certain amount of money when in fact this personality is fictitious. So the question is, meron ba talaga silang pinagbigyan na receipt? They will be using a fictitious name. I understand that in the joint circular, dapat meron pa ring logbook disclosing the real identity of these fictitious names. And third, I humbly submit and maintain a strong position na hindi po ito allowed. Otherwise, anong purpose nitong joint circular? The alleged misuse of funds is one of the key articles of impeachment against the Vice President. Sara Duterte, the powers, hypocrisy, greed, and lies. Ang sabi natin, no moral authority even to speak or even to think about leadership para sa kanya. Anong mga kaso na pwedeng iharap sa kanya kung natuloy sana ang Usap ng mga impeachment? isinagawang pagdinig ng House panel, pinalutan ng mga miyembro nito ang mga potensyal na legal liabilities na may kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ni VP Duterte. Kabilang na ang technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, plunder at corruption of public officials. Kaya naman, walang pwedeng presumption kundi binulsa nila SDOs Acosta at Edward Farda along with other employees and key officials of the OVP and DepEd ang confidential funds ng ating taong bayan. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Ngayon, kayo na po ang bahalang tumimbang-timbang sa lahat ng mga napakinggan natin today sa ating insights. And finally, nais kong pakinggan ninyong maigi ito. Buhat sa bibig ng isang narsisista, ang mga kalaban niya sa politika. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. We will use all the resources of government, all law enforcement agents to find out the identity of this assassin, and the legal consequences arising out of this criminal plot will be dealt with the full force of the law. Maraming salamat po sa inyong pagantabay mga kapitbahay. Napakinggan ninyo ang ating Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Second hour ng ating Fun Saturday, ang ating insights, views in the news. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! At kagapay po ang inyong abal lingkod, naglilingkod 24 Pakinggan oras. si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, si Leo Dolope Mundala, sabi niya, good morning, Furel. Thank you so much. Maraming salamat.